18 years na akong nag-yosi, 33 years old na ako nag-stop mag-yosi. Ang epekto sa akin, masakit ang aking katawan, hirap akong huminga, nakakaranas po ako ng anxiety, depression, ang hirap. Yan po yung sinabi ni Sir Kim J. Eugenio. Hi Sir Kim J, sana po ay okay na po kayo. Well, before anything else, congratulations po sa attempt nyo po na pagtigil sa paninigarilyo. Isa po itong good investment na pwede ninyong magawa sa inyong katawan. Kaya, keep it up and wag na po ulit kayong maninigarilyo, sir. Kaya ngayon, pag-uusapan po natin, baka hindi lang si Sir Kim J ang nakakaranas nito, kundi marami pa rin po tayong mga kababayan na nakakaranas po ng ganitong mga sintomas. Tinatawag po itong nicotine withdrawal symptoms. Okay po, yung sakit ng katawan, nahihirapang huminga, pag-aalala, sobrang pag-aalala at sobrang kalungkutan or depression. Lahat po ng sinabi ko ay common side effects ng pagtigil sa paninigarilyo. Ang katawan po ninyo ay nag-a-adjust sa kawalan ng nicotine na siyang naging habit po ninyo nung kayo naninigarilyo pa. Nasusuplayan nyo dati lagi ng nicotine yung inyong katawan. Nung tumigil na kayo, syempre, mag-a-adjust yung katawan nyo ngayon sa pagkawala ng nicotine. Kaya, ang nangyayari, mayroon kayong iba't ibang simptomas na mararanasan. Ito po yung mga sinabi kong nicotine withdrawal symptoms. Ngayon, paano nga ba natin ito i-manage? Ano yung dapat natin gawin? So, unahin po natin yung body pain or yung sakit ng katawan. So, once na masakit ang katawan, pwede kayong mag-stretching gently, okay? Stretching po kayo mula ulo hanggang paa. Dahan-dahan lang po, huwag niyong bibiglain. And pwede rin po kayong mag-warm bath. Kapag ginawa niyo po yan, makaka-relax po sa inyong kalamnan, sa mga muscles po ninyo para mabawasan yung sakit na inyong nararamdaman. And pwede rin po kayong uminom ng mga over-the-counter pain relievers para mabawasan yung kirot na inyong nararamdaman. Sunod, nahihirapang huminga. Medyo nakakatakot itong part na to. Siyempre, paghinga na po yung pinag-uusapan Ayan. Pero yan po ay mag-i-improve din po sa ilang mga araw or linggo na mapagdadaanan po ninyo. Unti-unti itong magiging okay, yung hirap sa paghinga. Okay po, ang gagawin nyo lang po kapag nahihirapan kayong huminga is practice deep breathing exercises. Okay, huminga kayo sa inyong ilong ng malalim, then exhale po kayo sa pamamagitan ng inyong mga bibig. Dahan-dahan, 5 to 10 times para kumalma rin po kayo, para lumuwag yung daanan ng inyong hangin. Siyempre, yung daanan po ng hangin, kapag tumitigil na po kayo sa paninigarilyo, talagang makaka-experience po kayo ng ubo na siyang nagiging dahilan ng nahihirapang huminga. Ang gagawin po ninyo is uminom po kayo ng maraming tubig para ma-loosen up yung lahat ng secretions po. Madali ninyong ilabas yung plema, yung sipon po ninyo para madalian po kayo, hindi kayo mahirapan sa paghinga. Next, anxiety, sobrang pag-aalala. Depression, sobrang kalungkutan. Medyo mahirap po itong part na to, mga sir, mga ma'am, pero mayroon po tayong magagawa, okay? Pwede po tayong mag-relaxation techniques na meditation, okay? Magnilay-nilay, mag-yoga. Ganun din po kung di nyo na talaga kaya is consider talking to a psychologist or therapist para mapagtagumpayan ninyo yung ganyang pinagdadaanan ninyo na labis sa pag-aalala, depression, para maturuan po nila kayo ng mga healthy coping mechanisms. Mga listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners, malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist. Click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan. Piliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners.
click nyo lang po yung thanks dito sa baba, ayan. And then, piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyo i-share po sa akin. And nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel. Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Now, pag-usapan naman po natin ang nicotine replacement. Baka Sir Kim J at sa iba pang mga kabayan natin, baka need nyo po ng nicotine replacement therapy or NRT. Napakahalaga po ng NRT para ma-manage po ninyo ng maayos yung mga symptoms. Ang NRT po ay mga produkto na nagtataglay po ng controlled dose ng nicotine. Mababang dosage po ng nicotine na pwede po ninyong i-take para mabawasan yung cravings at yung pagtigil po ninyo ay mapapadali. Maraming NRT product na pwede ninyong pagpilian like patches, gums, lozenges, sprays. Pero, kailangan nyo muna magpa-check up sa inyong mga doktor para malaman kung anong uri ng NRT product at anong dosage ang akma para sa inyo. Pag-usapan naman po natin ng healthy habits. Ano yung mga dapat gawin habang kayo ay tumitigil na sa paninigarilyo? Siyempre, mahalaga ang pagkain ng balanced diet. Kumain kayo ng masusustansyang pagkain like prutas, gulay, sapat na tubig. Yung mga masusustansyang pagkain po ng yan ay napakahalaga para mabigyan yung katawan po natin ng sapat na nutrisyon or antioxidants para makatulong, para maghilom yung mga nararanasan po nating problema sa ating baga. Number 2, stay hydrated. Napakahalaga po ang pag-inom ng maraming tubig. Okay? Pero kung may problema po kayo sa puso, sa kidney, tanungin niyo muna yung doktor kung ilang litro ang pwede niyong inumin sa isang araw. Pero wala naman kayong problema, uminom po kayo ng maraming tubig, okay? Kailangan hydrated ang ating katawan. Hindi rin po kasi maganda kung dehydrated, yung hindi maayos yung blood flow sa ating katawan pag kulang tayo sa tubig. Sunod, exercise regularly. Napakahalaga ang araw-araw na pag-exercise para ma-improve yung ating mood, mabawasan po yung stress po natin at magkaroon po tayo ng malusog na pangangatawan. And number 4, get enough sleep. Napakahalaga po ang 7 to 8 hours of sleep every night. Okay po? Ang pagtulog ay isang paraan para mag-recover yung katawan po natin sa mga karamdaman or mga stress nating napagdadaanan. Next, pag-aralan naman po natin ang support system. Dapat ang mga tao na nakapaligid sa atin or piliin nating pakisamahan yung mga taong positibo na tutulong or susuporta sa pagtigil natin sa paninigarilyo. Huwag po nating hahayaan na may mga tao na i-discourage po tayo, tutuksoin tayo, or hihinain yung loob natin sa pagtigil. Napakahalaga yung mga supportive na tao, okay po? At mag-join po kayo sa mga Facebook groups na mga tao na pare-parehong tumitigil na sa paninigarilyo or quitters or quit smoking PH. Search nyo po sa Facebook. Pwede po kayo mag-join. Ang mga members po doon ay pare-parehong tumitigil na sa paninigarilyo. Kaya maiintindihan po nila yung mga pagsubok or challenges na pinagdadaanan po ninyo. Pwede rin po kayong humingi ng payo sa kanila. Tandaan po natin, ang pagtigil sa paninigarilyo, maraming attempt, maraming failure, pero huwag kayong panghihinaan ng loob. Totoo, ang pagbabalik sa yosi ay nangyayari, lalo na dahil napakahirap po talagang tigilan ang yosi. Pero kung nabigo kayo sa una, pangalawa, pangatlo, huwag po kayong panghihinaan ng loob. Gusto talaga ninyong tumigil, lakasan po ninyo yung inyong loob. Gawin po ninyo ang lahat para matalo ang sigarilyo. Magsimula kayo ulit and manood po kayo ng mga YouTube videos kung paano tumigil sa paninigarilyo. Lalagay ko po sa description yung link kung saan pwede nyong panoorin. Huwag po ninyong tignan yung kabiguan. Ang tignan nyo po yung long-term benefits ng pagtigil sa paninigarilyo. Isa po itong malaking investment sa inyong kalusugan at sa inyong buong pagkatao. Okay? Magkakaroon po kayo ng maayos na paghinga. Okay? Magiging malusog na inyong katawan. Maiwas kayo sa cancer, sa anumang uri ng sakit. At higit sa lahat, makakatulong pa para kayo ay makapagtipid at makapag-save ng pera para sa inyong kinabukasan.
Pero tandaan po ninyo kung ang mga sakit or symptoms na pinagdadaanan po ninyo ay hindi nawala ng mahabang panahon or lumala pa talaga, ang gagawin nyo po is magbakonsulta na po kayo sa inyong mga doktor. Baka meron po kayong ibang sakit na baka hindi na po ito nicotine withdrawal symptoms. Baka sign na po ito na meron kayong underlying medical condition na dapat magamot. At syempre, pag nagpa-check up po kayo, bukod sa malalaman po nila yung problem sa inyong katawan, is ma-advisean pa po kayo or matutulungan pa po kayo ng inyong mga doktor sa pagtigil ninyo sa inyong paninigarilyo. Lagi po nating tandaan na prevention is better than cure. Mas mainam na tayo ay mamuhay ng matagal na walang inihindang karamdaman upang magamit pa po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po!